Ang pag-aambisyon po ni Bong Revilla ang pumutok sa social media ngayon na if ever daw po na matanggal si Vice President Sara Duterte sa pagka-vice presidente ay walang iba daw ang papalit ay kundi si Budots Revilla, mga kapatid. Saan po galing ito? Ito po ay galing sa Scoop Politics, mga kapatid. No, sila po ang nag-post nito at ito po ay naging breaking news, mga kapatid, ngayong araw. At bakit po kaya dinilit? Hindi na po ito mahanap sa iba't ibang page po ng Politics Scoop, mga kapatid. Hindi na po natin makikita ito. Ito po ay deleted na. Ano pong nangyari? Meron na naman po kayang ginagawa, mga kapatid, na kabalbalan itong Marcos administration. Ano po kaya ang kanilang mga pinaplano, mga kapatid, sa kanila pong garapalan at pangbababoy na pinaggagawa po, mga kapatid? Pilit pong pinaiikot nitong mga buhayang politiko na ito ang utak ng taong bayan. Pilit po nilang nilalaro, mga kapatid, ang utak po ng mamamayang Pilipino, mga kapatid. Tayo po ay magmatyaga. At mga kapatid, may naging payag po si Chis Escudero ngayong araw ang tungkol po sa succession if ever po na matanggal si Vice President Sara Duterte sa pagka-vice presidente, ay merong po siyang magandang paliwanag dito tungkol sa succession, kung sino po ang karapat-dapat na pumalit bilang vice presidente, mga kapatid. Panoorin po natin ang video kung ano po ang naging kanyang pahayag. Watch this, mga kapatid. Pag kasi first time na merong impeachment against a vice president, paano yung succession if ever? Guys, pakinggan nyo, ito po ang napakagandang paliwanag galing po kay Chis Escudero, mga kapatid. SP, sir. Hindi. Hindi susundan yung line of succession. Yung line of succession, papasok lamang yan kapag sabay nawala ang 1 at 2, sabay nawala ang 1, 2, 3. Doon lamang papalit ang pangatlo o pangapat. Nakita na nating nangyari yan. Nung natanggal si dating Pangulong Estrada, pumalit si Vice President Arroyo, na bakante ang Vice President, ang ginawa niya, so hindi sabay na bakante. Nag-appoint siya mula sa Kongreso. Ang age requirement ng congressman ay 25 years old, ang age requirement ng senador ay 30 years old, ang age requirement ng presidente at vice-presidente ay 40 years old. So limitado ang pwedeng piliin ng Pangulo na magiging ikalawang Pangulo mula sa Kongreso na ang edad dapat 40 pataas. Wala naman yatang senador na bababa sa 40, so lahat ng senador ay qualified. Pero may mga kongresistang below 40. Hindi sila pwedeng i-nominate dahil hindi sila qualified. Yung ibang qualification ng Pangulo at ikalawang Pangulo, taglay na ng mga mambabatas. Natural born citizen, registered voter, resident of the Philippines, and able to read and write. So yung edad lamang ang nawawala. So pipili siya at matapos niyang pumili, i-confirm ito by majority vote ng Kamara at ng Senado voting separately. Pag nangyari yon, siya na yung papalit bilang ikalawang Pangulo. At nangyari yan kay then Senator na naging Vice President Teofisto Gingon. So lahat ng senador qualified, sir? May senador bang below 40? Wala naman Wala. yata eh. So lahat So qualified. yes, sa Kamara naman, hindi lahat, only because of age. But the President will nominate. Yun ang unang beses nangyari yan sa ating sistema. At nakita nating tumakbo ng maayos yun. No more Raymond. Camille. Yeah. Hello, sir. Malinaw po, mga kapatid, na naging pahayag po ni Senator Chis Escudero kaugnay po sa magiging succession po if ever po na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero ito, mga kapatid, na nakakagulat, yung inireport po ng politiko kanina, sa Politico Scoop po galing yan na ang magiging VP daw po si Bong Revilla, mga kapatid. Wala na po ngayon, hindi na po natin makikita. Deleted na po itong scoop na to. Sa kanila po ito nagmula, kaya po naging breaking news to kanina. Ngayon po hindi na po makikita, deleted na po ito. Ano kaya ang mga nangyari, mga kapatid, no? Ano kaya ang pinaplano na naman itong mga to? Dahil ito yung mga magkakasabwat si Martin Romualdez, si Bong Revilla, si Bongbong Marcos. Itong Marcos administration talaga, kilala natin na magkakaalyado tong mga ito, mga kapatid. Pare-parehas po ng pare-parehas po ng mga hilatsya ng mga bitukatong itong mga politikong ito, mga kapatid. Si Martin Romualdez, Bong Revilla,
at itong si Bongbong Marcos. Alam natin yan mga kapatid, ayan ay magkakasama sa isang partido. Kaya ito talaga si Bong Revilla, wala talaga tayo dito aasahan mga kapatid. Wag na tayong umasa pa mga kapatid na may himala pa pong mangyayari dito kapag oras na nagkaroon po ng impeachment trial pagdating po kay Vice President Sara Duterte, dahil nakikita po natin dito mga kapatid, itong pong mga ito ay mga kabado to, no? Mga kabado po ito sa mga mangyayari at magiging galawan po sa mga darating na panahon. Kaya tignan natin kapatid, wag natin payagan ito na makalusot ito mga kapatid. Taong bayan pa rin ang maghuhusga. Hindi po sila na tanging ginawaan ng issue lamang si Vice President Sara Duterte para ito ay mapabagsak nila at hindi na po makatakbo sa mga darating na panahon pag siya po ay nagplano na po na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas mga kapatid. Dahil alam natin na si Vice President Sara Duterte po mga kapatid ay isa pong malaking balakid po talaga sa kanila mga kapatid. Once po na mahalal si Vice President Sara Duterte na maging presidente po ng Pilipinas mga kapatid, dahil mawawakasan po ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan mga kapatid. Kaya takot na takot po sila na may isang Duterte na naman po ang makasasampah sa pagiging presidente ng Pilipinas mga kapatid. At naging madiin po ang naging pahayag po ni Vice President Sara Duterte na hindi po siya magpapatawad mga kapatid. Napakabigat po niyan. Kaya humanda po kayo na mga naging kontra po kay Vice President Sara Duterte, lalo na ikaw Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Lisa Araneta, at kayo dyan sa House of Representatives na pilit kinalaban si Vice President Sara Duterte, maghanda-handa kayo. Kayo po mga kapatid, ano po ang masasabi nyo po sa mga nangyayari po at mga naging pahayag po ni Chis Escudero mga kapatid? Ipahayag nyo po ang inyong mga komento, suwestyon dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan isa-isa. Maraming salamat po.